si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Libra! Libra, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at aalamin natin kung ano ba ang mensahe ng angel number. Ano ba ang gusto nilang iparating sa iyo tungkol sa iyong pananalapi, sa iyong trabaho. Aalamin natin ngayon yan sa ating reading. At Libra, as usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? At malamang yung iba sa inyong Libra, kayo ay chosen one. Okay, malamang yung iba sa inyo, may calling na rin kayo. Tinatahak nyo na ang mundo ng spirituality. Kaya malamang na aware din kayo. Ano ba talaga yung meaning ng angel number na yan? Ano ba ang inaano? So kung sa tingin mo na, nakakita ko na tong angel number na to, ikaw nang bahalang mag-adjust dyan. Okay? At Libra, maraming salamat nga pala sa mga nag-order ng aking Power Stone bracelet. At doon sa Libra na nagre-request, gusto mag-avail ng aking spiritual counseling. And then meron din kasing Libra na nag-avail ng gusto matuto kung paano sa meditation. Ngayon, alam mo Libra, hindi ako talaga basta-basta nagtuturo ng meditation. Which is marami naman kayo makakita sa internet. Ang pag-meditation ko kasi, ang pagtuturo ko niyan, gusto ko kasi ma-activate nyo ang inyong chakra. Ma-align nyo yung 7 chakra na yan. So ngayon, para mas maging effective yan, may kondisyones kasi ako. Kaya iwasan nyo yung kumain ng karne, uminom ng alak, yung mga painom-inom ng mga tansan, mga coke, mga mga tansa, mga soft drinks. Okay, iwasan nyo as much as possible. Uminom na lang kayo ng mga tea or gulay. Iwasan nyo, yung pagkain sa Pilipinas, lalo na, di ba, mga baboy, cholesterol yan, which is hindi maganda yan, At nagpapababa po yan ng ating vibration frequency. Para tumaas ang vibration frequency nyo, makakabuti na kumain kayo ng gulay, masusustansyang pagkain. At yan din kasi ang magti-trigger para ma-activate nyo or ma-open nyo or ma-align nyo ang inyong 7 chakra. Which is, syempre, hindi mangyayari ng overnight. Kasi maraming nagre-request na Libra na, ay ma'am, eye ko, pa-open nga ng third eye ko. Ano ba akala nyo sa akin, parlor? Pupunta kayo, tapos paglabas nyo, kulot na yung buhok nyo? Paglabas nyo, kulay yellow na ang buhok nyo? Or magpapatattoo kayo, tapos paglabas nyo, meron na kayong rosas, meron na kayong malaking agila sa dibdib? No, hindi ganun ang, dahil ako po ay citizen na po ng Kingdom of Heaven. Hindi nyo alam yan, pero nag-exist yan. Kaya ang heaven is 5D, dito ang 3D. So, pabalik-balik na ako dyan. Ngayon, ang mission ko ay dalhin ang heaven dito sa lupa at hindi para lang kumita. Okay? Kaya yung iba sa inyo na nagre-request ng kulamin mo si ganito, gayumahin mo si ganito, that is the work of dark worker. Light worker po ako. Kaya, inyo na po yung pera nyo. I'm sorry. Kahit ilang libo pa yung ibayad nyo sa akin, I'm sorry. Hindi ko ipagpapalit ang serbisyo or ang biyaya, kakayahan na binigay sa akin ng Panginoon dahil lang dyan sa ilang libo na para manggayuma. No, hindi po ako dark worker. Light worker po ako. Okay? Kaya ko kayong gawa ng panangga, kaya ko kayong tawasin, kaya ko itaas ang vibration frequency nyo. Pero yung manggayuma at dalhin kayo sa delikadong sitwasyon, hindi ko po gagawin yan. Okay? At ang way ng pag-open ng third eye, kailangan talaga i-align nyo ang chakra nyo. Nasa Biblia yan Nakasulat yan. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, follower ka ni Jesucristo, basahin mo ang Biblia. Makikita at makikita mo yan. At sinasabi rin ni Jesucristo na, ano ba yung sinabi na? The kingdom of heaven is within. Within. Ibig sabihin, nasa loob natin. Yun Kaya pag na-align mo ang chakra mo, mag-open din ang crown chakra mo, which is naandyan ang Christ consciousness. Yun po ang malaking pagkakaiba ng third eye na tao sa may spiritual na tao na merong discernment, na tauhan or light worker. Okay? Kasi hindi lahat ng tao na may third eye ay puro kay Jesucristo. Si Jesucristo ba nang gayuma? Hindi, di ba? Pero ang langit, nagpaparusa rin sila. Pero
matagal. Kasi ilang beses silang magpapatawad, mag-iintay na magsisi. Kaya nga sinasabi ni Hesukristo na magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ako nagsisi na ako. At hindi naman kailangan na maging perfect ka. Okay? Kailangan, natural lang na magkasala ka dahil nandito ka sa 3D. Ang importante ron, meron kang pagsisisi. At manghihingi ka ng tawad at magpapatawad ka rin. Yun ang pinaka-keyword dyan. At yan nga ang ego death na sinasabi. Okay, Libra? Para lang yan sa mga taong nakaka-resonate. Kung hindi ka naka-resonate na Libra, it's okay. Walang problema yan. Well, anyway, punta na tayo sa iyong reading. Okay? Si Libra, angel number ni Libra. Libra, angel number. Spirit guide. Ano ang angel number ni Libra? Ano ang mga angel number na pinapakita nyo kay Libra na may connection sa kanyang pananalapi, trabaho? Ano ang mensahe nyo? Angel number, may nakalabas na dyan. May nakalawit. Pag may tumalsik, yan ang kukuhanin natin. Pag wala, ayan na. Yan ang kukuhanin natin. Okay. Uy, ang dami. Angel number 5, conflict and defeat. Angel number 5, and then, spiritual strength. Angel number 9, 5 plus 9, 14. Bagsak pa rin, 1 plus 4, 5. Angel number 5, 18. 1 plus 8, 9. Grabe, 9, 18, 23, 5 pa rin ang bagsak. Tapos 9 na naman. Nakakita mo na ba yan? Angel number 3, 999. 1, 4, 5. Uy, ano ba yan? Ilang 5 yan? Dito 5, dalawang 5 dito. Tapos dito rin magiging ano nito, 5. So, 555 ang nakakita mo or 999 or nakakita mo na angel number 1, angel number 4 or 14 or 18 or dalawang 99 lang. Okay? Or masasabi kong 599. So, ikaw na mag-adjust dyan, kung ano yung mga nakikita mong numero. Libra. Pero, masasabi ko Libra, sa mga baraha mong to, ikaw ang tipo ng Libra na kung mai-apply mo sa sarili mo ang mga bagong idea, hindi ba bago, or makabago, dahil iba na ang ating panahon ngayon. So, mayroong mabilis ang pagbabago ng mga usong gamit, usong kung ano, mga ginagawa. So, kung may i-apply mo sa sarili mo ang mga makabagong idea or pamamaraan, sinasabi sa'yo ng angel number na yung mga yan, malamang na nakakita mo na, angel number 99, 18, or 55, or 14. Magdadala kasi ito sa'yo ng kaginhawahan. Okay, sa pananalapi. At Libra, sinasabi rin sa'yo ng angel number, may katalinuhan ka. Okay? Matalino ka at palakaibigan, masigasig, at malamang may mga layunin ka na nais mo talagang mapasa kamay, matamo, magbunga, makamtan, mahawakan. Okay? At kung ikaw ang Libra na namumuno ka, tingin ko, talagang pinahahalagahan mo talaga ang pamumuno mo sa mga tao kung ikaw ay isang leader. So, masasabi ko na maaaring hindi lahat sa inyo, pero ikaw siguro ang Libra na madaling maboring, madaling magsawa, maikli lang ang pasensya. Kaya, sinasabi rin sa iyo ng 9189 na angel number natin, Kaya kung mapipigilan mo yung ganyang pag-uugali mo, makokontrol mo, sinasabi na magtatagumpay ka. At saka Libra, tingin ko sa'yo, sensitibo kang Libra. Sensitibo ang pag-uugali, then sensitibo ka rin sa mga bagong mga bagay-bagay, mga bagong uso, mga bagong, kung ano man ang bago. Kung ano yung uso sa panahon ngayon, tingin ko very sensitive ka dyan, very aware ka. Malamang na dyan talaga nakatutok yung iyong kamalayan, pag-iisip. Meron ka sigurong sariling idea din para sa ganyan,
Kaya masasabi ko na kaya mong sumabay sa uso, or ikaw mismo, Libra, ang magpapauso ng iyong original dito. Meron kang kakayahan sa kabila ng maraming taong ang tawag dito, against sa'yo, na parang, ay naku, yung ginagawa ni Libra, ano ba yung mga ganyan, ganyan, ganyan. Maraming sigurong mga hindi sang-ayon sa idea mo. Kaya malamang na nakakaramdam ka rin na parang away ka sa kanila, ano? Parang, ang ganda-ganda ng idea ko, pero bakit walang pumapayag? Walang, halimbawa, sinuggest mo, wala man lang nag-a-agree, walang bumibili, or kung ano. Pero para sa'yo, maganda yung idea mo, kung ano man yan. Let's say, meron kang ginawang bagong menu, kung nagtitinda ka sa restaurant, ano? Para sa'yo, masarap naman to, maganda ang lasa, or ganito, ganyan. Maganda ang design, o kung ano man yan, ano? Hindi lang sa pagkain, kung ano man. Pero maraming taong mga sumasalungat sa'yo na parang masyado ka kasing advance, sa madaling salita. Kumbaga, noong panahon, yung mga tao, pag pinakitaan mo ng computer, natatakot sila. Ay, hindi, delikado ang computer, ganyan-ganyan. Bawa, Facebook, di ba? Ngayon, anong-ano na ang Facebook, pero noon, maraming takot sa Facebook. Kasi, parang, ay, hindi maganda ang internet, ganyan-ganyan. So, ganun ka, Libra. Advance ka masyado, na yung mga tao, hindi makasakay sa sobrang advance ng idea mo. Which is, merong timing kasi yan. Ngayon, yun ang kailangan mo. Now, which is, doon ka nagiging sensitive. Parang, kailan ko ba? And malamang yung iba sa inyo, naboboring na nga kayo, kasi nagmamadali na kayo kung kailan, yung ganun, ano. Tapos, ilalatag nyo yung idea nyo, wala namang nag-a-agree. Parang lahat. So, kumbaga nakakaramdam ka rin ng pagkahina yung iba sa inyo, no? Kasi iniisip nyo, uso naman to ganun. Pero yung ikaw, Libra, para sa'yo, kasi nga, mabilis kang mag-isip, matalino ka, marami kang originality, pero yung mga tao, hindi agad makasabay sa'yo. Kaya, darating din ang timing mo, kaya huwag kang maboboring, kontrolin mo yung emotion mo. Yan ang mensahe sa'yo ng angel number. Kasi, mabilis kang magbago yung switch ng utak mo, mabilis. Maring hindi ka matalino sa school, pero pagdating sa idea, sa practical na usapin, practical na pamamaraan, mabilis ka. Hindi kayong bobo na maaaring yung iba sa inyo, Libra, bobo kayo sa school, pero pagdating sa mga ganitong, let's say, magdi-design ka, magpe-painting ka, hindi ka matalino sa school. Sa 1+1, mga sa math, sa English, kung ano yan, pero magaling ka sa painting. So, meron kang idea, meron kang ganong klaseng kakayahan, no, which is diyan ka magtatagumpay. Yun nga lang, ang kailangan mo nga lang dito is timing. Okay? So, meron din sinasabi sa iyo itong angel number, maaring 59 ito, no? Which is 14 ang labas nito. So, 14 lumalabas sa iyo. 5 plus 9, 14. Then, meron ka ditong 14. So, kung may mga bagay na nais kang gawin, at kung yan ay mula talaga sa puso mo, yung parang love na love mong gawin talaga. So, sinasabi sa iyo na yung kapalaran mo sa pananalapi, bubuti. Kasi meron kang bagay na nais mong gawin, which galing kasi sa puso mo yan. Kaya, yung ganyang klaseng energy mo, yung ganyang klaseng nararamdaman mo, konektado yan sa iyong pananalapi. Kaya sinasabi na bubuti. Okay? Which is 1 plus 4, 15 yan. And then ito, so 55. So angel number 55, 55, 10. So ganyan siguro mga angel number nakikita mo na. Pero angel number 10, ang sinasabi sa'yo, ang tanging dapat mo lang gawin ay maniwala ka sa malakas na enerhiya. Kasi binabato na sa'yo ng universe yan, yung mga numero na yan. Ano? So, malamang na paulit-ulit mong nakakita ang mga numero na yan, angel number 55, 1414, or angel number 10. Okay? So, depende yan. Pwede kang mag-research ng sarili mo, and then, hindi naman lahat nare-research mo rin sa internet. Kaya makakabuti rin na gumawa ka ng sarili mong validation dyan. Kaya mag-journal ka. Ayan, may libro dyan. Isulat mo sa libro, ilista mo ang mga nakikita mo.
at ikaw ang dapat gumawa na kung ano ang mensahe niya na binibigay sa'yo. Pero ang sinasabi kasi dito, paulit-ulit na nakikita mo yan. Pero malamang ini-ignore mo lang dahil wala kang alam or malamang na may alam ka man, pag ano mo, isang research lang. So, maaaring tinatamad ka na rin. Or, pero ang totoo niyan, ang gabay mo nakikipag-communicate na sa'yo, Libra. Kinakausap ka nila. Kaya kung pipick upin mo talaga ang each number na nakakita mo everyday, okay? Tapos isusulat mo, magka-catchball na kayo dito. Kasi magiget mo na yung feeling nila, ay mensahe nila, and then ikaw rin, pwede ka rin makipag-usap sa kanila. Basta sa loob ng isipan mo. Tapos ibabato na naman sila nila sa angel number 99 or angel number 18. Which is 9 yan. 1 plus 8, 9. And then, pwede mo rin i-research yan as angel number 1 and angel number 8 or 18 or i-add mo siya para maging single number, maging single digit. So, nasa sa iyo yan. Kailangan lahat i-journal mo para sa kaka-journal mo, makikita mo yung pinakasumatotal na meaning niyan. Ngayon, yan ang sinasabi. Okay? Huwag mong ignorin. Dahil siguro wala kang alam, ano? Pero yan ang kanilang communication at pagko-communicate nila. Meron pa kasi isang mensahe din yung numero na yan. Ano? Ang gusto kasi ng mga angel number or anghel or ng gabay mo, maaaring yung gabay mo, yung pumanaw mong kamag-anak, ano? Mami mo, daddy mo, lola mo, lolo mo, or anak mo, yung iba sa inyo. Baka sabihin mo, ay, yung anak ko namatay siya, months pa lang siya, baby pa siya. No. Kahit na sabihin mong baby, katawang tao lang yun, physical lang yun. Pero yung kaluluwa yung matanda na yun, galing pa yan sa past life, nag-reincarnate lang. Kaya ako pag nakakausap ko yung mga baby sa kalsada, katawan tao lang yan, umiiyak yan. Pero yung utak niyan, nagte-telepathy na kami, matanda na yan. Parang tayo. Pag narinig mo yung mga boses niyan, binata, dalaga, minsan yung iba, sophisticated pa yung boses nila. So, yung katawang tao lang kasi ang nakikita ng tao, which is hindi kasi tayo yan. Ang katawang tao natin, andito tayo as a spiritual being having a human body experience. Kaya yung ating katawan nabubulok, namamatay, tapos na. Then, yung kaluluwa natin, panibagong katawan na naman ang kukuhanin yan. So, ganun po yan. Kung para kang isipin mo na lang, para kang isang milyonaryo na tao na pag nagsawa ka na sa isang kotse, bili ka na naman ng panibagong kotse. Yung parang ganun ha, hindi ka naman pwedeng bumili ng panibagong katawan. Pero yung mga evil spirit, yan ang mga ginagawa, pumapasok sa mga katawan ng ibang tao. But anyway, ibang usapan na yon. Pero yan ang sinasabi sa iyo ng angel number mo na huwag mo silang i-ignore. At ang isa pang mensahe, gusto ng gabay mo kasi na isipin mo ang iyong sarili na tataas at gaganda ang iyong kapalaran sa trabaho, sa pananalapi, sa mga coworker mo. Pero syempre, kailangan mong mag-isip din kung paano ka mamumuhay sa hinaharap, sa future mo. Kung ano ba ang pinaka goals mo, pinakalayunin mo, ang meron kang future vision. So, ang kailangan mo, mag-isip na. Once na kasi nakamit mo ang swerte mo, once na, let's say, naging tagumpay ka, prosperity begins sa iyo kasi yan, ano? Ngayon, karamihan kasi sa tao, yung pag may dumating na swerte, let's say, nawawala, hindi nila napanghahawakan. So ngayon, binibigyan ka ng babala dito ng gabay mo. Kailangan, kasi pagka ang swerte dumating sa ilan, pag hindi mo pinaghirapan, madaling mawala yan eh. So ang gusto ng gabay mo, na matuto kang i-handle. Okay? Kumbaga, yung ibibigay nila sa yung biyaya, gantimpala, blessings, kaya mong i-handle, kaya mong mapanghawakan. So, yan ang meaning ng angel number na yan. Ano? So, makakabuti sa'yo na mag-image ka na kung anong klaseng buhay ang gusto mo once na nakatanggap ka na ng blessings na magmula sa kanila. So, mag-isip ka na. Kaya, at saka, masasabi ko, eto 91 to, 10 din to, ano? And then eto rin, 9, 9, 18. Then bagsak din ito, 18. Pinakasuma total 8. So, meron kang 18 and then 1810 na angel number.
Hmm, masasabi ko dito na, unang-una kasi meron kang prosperity begins na baraha. And then, shadow, solitude, and discontent, boredom. Sinasabi sa'yo dito, kumbaga tinatanong ka nito eh. Libre, pagka binigyan kita ng gantimpala or blessings, paano mo gugugulin ng pera? So, yun ang sinasabi. Dapat meron kang image, which katulad din kanina. So, kailangan meron kang alam mo kung paano. Kasi once na dumating na sa'yo, nahulog na sa'yo yung mga prutas na yan, paano mo yan gagastusin? Paano mo yan ah, gagamitin? Sa kabutihan ba? Paano mo palalaguin pa ng more? So, isang tanong din yan, ano? Kaya, mag-ingat ka na huwag kang mag-aksaya ng pera sa mga bagay-bagay para lamang matugunan yung mga panandaliang pagnanasa. Alam mo yun? Tulad ng pagsusugal. Kasi meron shadow dito, pagsusugal or impulse buying. Dahil yan ang mga, ang tawag dito, mga bagay o mga gawain ng tao na nagpapababa ng swerte. Minsan yan din ang nagiging blockages sa pag-unlad. Okay? Kaya babala itong sinasabi sa'yo kasi may changes na, may mga pagbabagong magaganap sa'yo, pero bago mangyari ang pagbabago, bago dumating yung blessings, gantimpala na yan, kumbaga, sinusubukan ka dito eh. Alam mo, ang universe nagtitest talaga yan. Kaya tinitest ka dito. Naintindihan mo ako, Libra? Ganyan ang mga gabay natin, ang universe. Kaya, bago ka makatamo ng blessings, inaano ka muna nila. Kaya mo bang i-handle ito? O sige, bibigyan kita ng 1,000,000. Kaya mo ba? Paano mo gagamitin ang 1,000,000? Saan mo dadalhin? Baka naman i-casino mo. Kaya yan ang mga sinasabi sa iyo ng angel number. Okay? So, kailangan mong, bago pa lang mapasa kamay mo, kailangan meron ka ng balak, meron ka ng plan kung paano mo gagamitin. At iwasan mo yung panandaliang pagnanasa. Okay? At saka yung impulse buying. Baka syempre, pumasok sa iyo yung milyon na pera, tapos, bibili ako ng brand bag, gano'n. Ganito, mataranta ka, di ba? Yan ang mga nangyayari sa mga, lalo na sa Amerika, di ba? Yung mga nananalo sa loto, di ba? Within 5 years, meron silang ni-research dyan eh, karamihan sa mga nananalo sa loto, less than 5 years, nauuwi sa bankrupt. Kaya, ito ang paalala sa iyo ng angel number na to. Kailangan meron kang vision, meron kang plan sa pag pumasok na sa iyo ang pera. Okay? Pero magkakaroon ka rin naman ng original idea dahil bibigyan ka nila or original na pamamaraan. At malamang yung iba sa inyo, no, yan ang magbibigay sa inyo ng bagong oportunidad na magdadala talaga sa inyo ng kasaganaan. Okay? Magkakaroon kayo ng pag-unlad dito. At ang pagpasok ng pera kasi, gaganda ang daloy ng pananalapi mo. Hindi lang may, bawa na benta yung idea mo. Hindi lang yun. Start lang yun. Magsisimula doon yung daloy ng pananalapi mo. Kaya sinasabi dito sa'yo, mabibili mo na ang gusto mo. Ang dating hindi mo na afford, maa-afford mo na ngayon. Pero, binibigyan ka talaga ng babala. Okay? Ng warning. Kaya, huwag mong aaksayahin ang pera. Okay? Yung iba sa inyo, no? Malamang yung iba sa inyo, nakakatamo na kayo ng blessing ngayon. Kaya, kung paano mo ginagastos yung blessings na yan, huwag mong aksayahin. Yan ang mensahe sa'yo. Kaya mag-iingat ka na lang, Libra, kasi sayang naman kung natamo mo na tapos mawawala pa, parang bula, di ba? Yung iba naman, baka ngayon mo palang nakakita mo na, mukhang kikita ako dito, tapos nagsimula ka ng kung ano-ano nang ginagawa mo, kaya imbis na nauudlot. Kaya dami nagbagsakan, ilan to? Kaya mag-ingat ka na lang, Libra. 16, 7, 7. Teka lang.
Ayan o, 16. 1 plus 6, 7. 3 plus 4, 7. So, lucky 77 yan. Then, meron tayong 38, 11 to. Okay? Then, meron tayong 21, 3. Uy, 7 na naman. 2 plus 5, dito ko nalalagay. Meron ka ng triple 7. And then, 8, 18, 18. So, 99. Meron ka ng 4 na 999. Grabe. Ayusin na lang natin. Dito siya. Kasi 18 eh. Diba? So, malamang nakakita mo na angel number 1818, angel number 99, or 9999. 4 na 9. Then, dito, 777. Pero, yung iba kasi baka hindi 777, baka nakakita mo lang 34 or 25 or 16. Or yung iba dito. Okay? So, nakakita ko dito sa angel number na to. Bago mo talaga matamo ang magandang daloy sa pananalapi mo or yung pera mo, no? Una, dahil meron tayong shadow dito, and then solitude. Malamang hindi sa inyo, pero sinasabi dito, Libra, makakabuti sa'yo na, kumbaga, namnamin mo muna yung paghihirap mo o yung pagsusumikap mo. Malamang yung iba sa inyo talaga nagsusumikap kayo dito, kung ano-ano ginagawa nyo para lang kumita. So, yung nararamdaman mo yan, nararanasan mo yan, namnamin mo yan. Okay? Hindi yung, hirap na ako, yung gano'n. Hindi gano'n. Kahit na masarap ang buhay mo, kahit na naghihirap ka, ang gusto ng gabay mo or ng angel dito, or ng universe, namnamin mo yan. Okay? And then, maaring yung iba sa inyo, no, yung nararamdaman yung pagsusumikap, maaring madali lang para sa'yo. Maaring makaramdam ka na parang feeling mo sa sarili mong yung kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Kasi nag-effort ako, kaya ganito, ganyan. Kaya kumita ako, kaya yung idea ko nabenta, ganyan, ganyan. Pero ang mensahe sa'yo dito ng mga angel number, yung idea mo, una-una, hindi sa'yo yan. Hindi mo pag-aarian. Binigay nila sa'yo. Yan ang sinasabi. Actually, ito, 21. Yan ang sinasabi si Ender 38. So, ang mga gabay mo ang nagbigay sa'yo, pinasok nila yan sa loob ng isipan mo, kaya nagkaroon ka ng idea. At hindi lang yan effort mo. Okay? Yes, nag-effort ka kasi binigyan ka rin nila ng healthy body. Kaya nagawa mo kung ano man yan. So, ang gusto nilang ipaalam sa'yo dito sa madaling salita, hindi lang sa'yo yan. Kumbaga, combination nyo. Sila, binigyan ka nila ng idea, then ikaw isinagawa mo. Nagsumikap ka, nag-effort ka. So, bali, teamwork nyo. Ikaw at ang mga gabay mo or ang anghel mo. Okay? So, galing sa kanila yan. Kaya ang nais nila sa Libra, huwag kang malula sa grasyang dumating sa'yo, sa mga grasyang natamo mo. Okay? Dahil kami ang nagbigay sa'yo ng idea. Hindi lang sa'yo yan. Kaya yun ang gustong sabihin sa'yo ng mga angel number na to. At saka itong 1818, may shadow, solitude, and then etong 38, 11, tapos 9, 20. Angel number 20. So, dito sa angel number 20 na to, sinasabi sa'yo ng Libra, mahalagang isipin mo ang tunay na kasaganaan na meron kang marangal na puso. Okay? Kung meron kang marangal na puso, magtatagal sa'yo yan. Kaya kung magkakaroon ka ng magandang puso, Libra, malamang na tutulungan ka nila at makakabili ka talaga ng nais mo. Kung ano man ang nais, baka gusto mong kotse, bahay, ano bang gusto mo? Gusto mong bumili ng lupa para makapagtanim-tanim, magtayo ng farm, mabibili mo yan. Kasi ang kailangan mo nga lang, kailangan meron kang malinis na puso, marangal na puso. Dahil actually kahit ano naman, kahit sa mga diwende, di ba? Pagka meron kang kaibigan na diwende, kailangan mabait ka sa kanila. Pag mabait ka sa kanila, mabait din sila sa iyo. Pag nagbigay sila sa inyo ng biyaya at natuwa ka at marunong ka magpasalamat, mas bibigyan ka pa nila. Ganon din ang mga anghel.
Kaya nga 'di ba sa diwende merong dark na diwende, merong white na diwende. At gano'n din sa mga manghuhula, may light worker na katulad ko at meron din dark worker na may third eye. Gano'n din yan, pareho rin yan. Kaya wala ang ano diyan, kapag ikaw ay positive thinking, maa-attract mo ang light worker. Pero pag ikaw ang yung katulad ng sinabi ko kanina, ikaw ang Libra na gusto mong magpakulam ng tao dahil bitter ka, hindi mo kayang magpatawad, or ikaw ang Libra na meron kang natataypa na tao na gusto mong mahumaling sa'yo, kaya gusto mong magpagayuma. So, pag ganung negatibo ka, ma-attract mo yung dark worker, yung mga manghuhulang ng gagayuma, ng kukulam. Ganun yun. Kung ano yung energy mo, yun ang dadaloy sa'yo. Kaya kung ano ang energy mo dito, kung positibo ka, dadaloy ang magandang enerhiya at mas lalo kang bibigyan ng mga anghel ng biyaya, ng blessings. Magbabagsakan lahat yan. Kaya kung ano ang nais mong bilhin, mapapasa kamay mo. At tutulungan ka. Kaya nga wag ang sinasabi dito, huwag mong isipin na sarili mong effort yan. Dahil yung lakas ng katawan mo, yung idea mo, yung originality mo, lahat galing sa kanila yan. Hindi yan sa'yo, Libra. Yan ang sinasabi sa'yo ng mga angel number. Kaya hindi ka pwedeng magmalaki sa kanila. Kaya Libra, anuhin mo yung puso mo. Kailangan meron kang marangal na puso, magandang puso. Nang sa ganon, mas lalo kanilang bigyan ng biyaya at kung ano man ang pangarap mo, tutulungan kanila. At isa pa Libra, kung gagamitin mo ang pera na may pang-unawa talaga at maglilingkod ka or let's say, ibabahagi mo ang grasya or ibabahagi mo ang kaligayahan na natamo mo sa mga taong nakapaligid sa iyo, or let's say na mag-aambag ka sa lipunan, yung magdo-donate ka kahit na papaano meron ka namang income, So sinasabi na tiyak na aaprubahan ng langit ang lahat ng mga kilos, aksyon, ang lahat ng mga positibong ginagawa mong pagsasakawang gawa. Yun. Kaya, yan ang sinasabi sa iyo ng mga angel number. Kaya sinasabi ko sa inyo, Libra, makakabuti na talagang i-research mo ang mga angel number. Kasi depende yan kung anong klaseng sitwasyon ang meron ka, anong klaseng kaganapan ang meron ka, ikaw lang ang nakakaalam. Kaya, mas nakakabuti na ikaw ang mag-research para malaman mo. At saka dito, Libra, meron tayong kung titignan mo, 1838, pero 838. So, dito sa 838 na yan, malamang nakakita mo rin yan, Sinasabi sa iyo ng angel number 838, Libra, kapag naunawaan mo ang tunay na kayamanan, ang mga anghel ay magbibigay sa iyo ng magandang kapalaran, kayamanan, sa mahabang panahon. Kasi ang 8 abundance yan. Ang 3, ascendant master. Meron ka pa ulit 8, another abundance. So meaning, ang 3, ascendant master, Buddha, si Jesus Christ, Mama Mary, yan ang mga ascendant master na kinikilala. Kaya depende kung anong relihiyon ang meron ka, ikaw lang ang nakakaalam, Libra, pero malamang na hindi lang siguro nagdadasal ka kay Jesucristo kung Kristiyano ka. Kaya naman pinapakinggan. Kaya bibigyan ka talaga ng abundance dito. Okay? Kaya kailangan maunawaan mo yung blessings, yung tunay na kayamanan. Ano ba ang tunay na kayamanan? Hindi lang pera. Okay? So, kailangan maunawaan mo yan. At pag naunawaan mo naman yan, yung 838 na yan, magbibigay sila sa'yo ng tuloy-tuloy. Mahabang panahon yan. Kaya, all you have to do is thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you sa blessing. Malaki man o maliit, Lord, thank you. Salamat at binigyan niyo ako ng pagkain ngayon. Salamat at nagising ako ngayon. Nakakalakad ako, nakakainom ako, nakakapagsalita ako, nakakaamoy ako, everything. Lahat yan, abundance. Okay? Dahil kung yung mata mo, kung bulag ka, hindi ka makakakita. Kung wala kang dila, hindi ka makakapagsalita. Sino ang gagamit sa iyo sa kumpanya? Paano ka makakapagtrabaho kung wala kang kamay, wala kang paa, di ba? So, diyan lang magpasalamat ka na. So, yan ang sinasabi na kapag naunawaan mo ang tunay na kayamanan hindi sa pera. Okay? Ang kayamanan sa pangangatawan mo.
So, yan ang kailangan mong pasalamatan. So, yan ang sinasabi sa iyo ng mga angel number na 8 at saka 3 at saka 8. 838. Kaya pag marunong ka magpasalamat, long-lasting yung abundance na ibibigay sa'yo, masagana, tahimik na buhay, malakas na katawan, malakas ka pa higit sa edad mo. Bawa, 68 na ako, matanda na ako, wala na akong pag-asa sa ganun. No. Pag sinabi ni Lord na kahit 68 ka na, pero babasbasan ka niya, bibigyan ka ng blessing. Tinan mo dito sa Japan, 80, over 80, nagtatrabaho pa rin. Napaka, ano pa nila, strong. 'Di ba? So, iba talaga lalo kapag meron kang positive mindset. Walang ano, yes, oo, talagang tatanda ka dahil yung katawan natin, parang ano rin yan, kinakalawang, tumatanda, parang machine din yan, nasisira, di ba, namamatay. Pero, yung meron kang time na yun, kailangan namnamin mo yun. And always stay positive. Kaya kailangan maunawaan mo ang tunay na kayamanan. Okay? Kaya meron silang ibibigay sa iyong abundance at nasa sa iyo yan kung paano mo iintindihin kung anong abundance ang meron. Okay? Malamang na lakas ng katawan, magiging look younger ka. Kasi pag nag-illuminate ka dito, naging maliwanag ka, naging isang light worker ka dahil positive thinking ka, meron kang positibong aksyon, mag-iiba talaga kasi ang aura mo. Okay? Kahit na may third eye ka o wala, kahit na spiritually, sabi mo, ay hindi pa ako spiritually awakened, pero positive thinking ka. Hindi mo naman kailangan maging i-label ang sarili mo as spiritually awakened na ako or ganito, gano'n. Wala naman kasing half spiritually awakened. Pag naging spiritually awakened ka, walang half, walang one-fourth, walang ganun, walang three-fourth. Dire-diretso na yan, non-stop na yan. Kaya at hindi mo rin kailangan i-label ang sarili mo. Automatically, alam mo yan sa sarili mo. Kaya hindi mo na kailangan magtanong pa sa iba. Okay, Libra? Kaya huwag kang maging madamot, huwag kang maging sugapa, at huwag mong itago yung iyong kaalaman, just like yung originality mo. Kailangan mo rin kasing ituro yan sa mga ibang tao. Turuan ng ibang tao. Nang sa ganun, hindi mo na sila kailangan pantulungan ng sa pananalapi. Let's say may mag-anak ka. So, kailangan turuan mo din yung mga kapatid mo, ang magulang mo, or sama-sama kayo sa isang negosyo para sila, kahit wala ka, may pagpapatuloy nila yung negosyo. Yung mga ganun ba? So, yung originality mo, kailangan ituro mo rin sa iba, or pwede ka rin, yan ang gawin mong business, magturo ka. See? May originality ka, i-spread mo yon, tapos pwede kang maningil, 'di ba? So, yung mga ganyan kasi biyaya rin yan, binigyan ka ng Panginoon ng idea, so gamitin mo yon kung paano ka kikita doon. Kasi yung iba kasi mga batugan, akala nila Lord, babagsak yung pera. Hindi ganun. Dahil ang sinasabi nga ng Panginoon, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngayon, naaawa ang Panginoon dahil yung iba siguro sa inyong Libra, masyado kayong hirap sa buhay, marami kayong, ewan ko anong nararanasan, kaya binigyan kayo ni Lord ng idea. So ngayon, yung idea, yung originality na yan, kayo na ang bahalang gumamit kung paano nyo maisasa katuparan yan dito para magkaroon kayo ng abundance, ng kasaganaan sa buhay. So ganun yan, Libra, ha? Yung iba sa inyo. Kaya tulungan nyo yung ibang tao, tulungan nyo para kumita sila, hindi yung magbibigay kayo. Kasi meron yung ibang tao na may nakitang pulubi, sige bigay lang. Kasi yung iba kaya nagiging pulubi, umaasa na lang, manlilimos na lang ako. Mas makakabuti kung meron ka rin lang company, kuhanin mo na lang silang as a worker, kung hindi rin lang naman sila, kung matino ang pag-iisip, ano. Yung iba kasi delikado rin. Well, anyway, ganun nga, ano. So, tulungan mo ang mga tao nang sa ganun, sila rin hindi umasa sa'yo, lalo na yung mga kapatid mo, para sila maging masagana rin ang kanilang pamumuhay. So, Libra, itong mensahe na to, no, tingin ko, masasabi ko na mission mo to. Hindi lahat sa inyo, pero mission mo to. Kaya, huwag mo sabihin, ay, hindi ako spiritually awakened, yung ganyan. Walang pakialam doon. Kasi ikaw lang ang nagsasabi niyan, pero ang Panginoon ang magsasabi kung spiritually awakened ka o hindi, which is naandito ang angel number 3, ano? So, yan. At saka itong 1818 mo rin, so yan ang sinasabi. Kaya, masasabi ko,
mission mo to ang tumulong sa tao, Libra. Ang masasabihin na, wala akong third eye kasi wala naman akong kapangyarihan manghula, mag-heal or kung ano. Hindi mo kailangan yun dahil hindi naman yun ang ipinagagawa sa'yo. Okay? At saka, the power of purpose, endless possibilities. See, endless possibilities ka dito eh. Alam mo, Libra, sinasabi sa'yo na manatili kang kalmado at tumuon ka lang sa iyong kung ano man yung ginagawa mong trabaho. Baka iba sa inyo sa company, nagtatrabaho kayo. At the same time, meron ka pa rin parang, nagtatrabaho na ako sa company, okay na ako dito. Meron ka pang ibang kakayahan din kasi. Lalo na kung gusto mong magtagumpay ng mabilis, ano? At kung itong 8:38 nakakita mo sa oras kada umaga, baka ito yung oras ng alis mo sa bahay or kailangan mag-time in ka na sa ganitong tapos pag time in mo, ito nakakita mo 8:38 or uwi mo naman 18:18. Kasi Libra, may nais kayong makamit. Feeling mo siguro ang tagal-tagal na ng marami ka na ginagawa pero yung blessings wala pa rin. Malamang yung iba sa inyo ganyan ang naiisip nyo, ano? Libra, pasensya na, may incoming call na naman ako, kaya nawala yung mic natin, kaya parang in-stop ko na lang muna. Okay, Libra, so sabi ko siguro marami kang ginagawa, tapos ang tagal-tagal na, parang naiinip ka na, kasi dito discontent and boredom. So malamang tagal, siguro, parang naghihintay ka tapos walang blessing. Kaya malamang yung iba sa inyo, naubusan ka na ng pag-asa, lakas, nakakaramdam ka na siguro din ng frustration, parang, ano ba to? Puro na lang hirap ako. Siguro gano'n ang nararamdaman mo, no? Pero, alam mo, Libra, kung gano'n ang sitwasyon mo, lalo na yung iba sa inyo, no? Ganyan ang sitwasyon mo ngayon. Malamang na sinusubukan ka lang talaga ng universe. Kasi ganyan naman talaga sila. Susubukan ka talaga kung hanggang saan ka makakapagtiyaga, makakapagtiis, at sinasabi nga 'di ba sa Bible, 'di ba, na alam mo, palagi ko naman sinasabi to sa inyo yung have trust, belief, and have faith. Tatlo yan yan ang kailangan talaga. Kaya sinasabi nga sa Biblia, kumbaga kung kailan tayo makakapag-intay, kung kasi ang sa universe kasi walang time and space, kaya kahit na magdasal ka na ganito, ganyan, ngayon, hindi mo alam kung kailan darating yan. Pero ang kailangan mo lang talaga is maniwala. Kaya kung nagdadasal ka, sabi ko kanina, di ba, itong angel number 838, which is ang 3 is Ascendant Master. Kanino ka ba nagdadasal? Kay Mama Mary, kay Saint Benedict, Archangel Michael. Sino ba? Kanino ka ba naghumingi ng tulong? Ngayon, pag humingi ka ng tulong, magtiwala ka na ibibigay nila sa iyo, which is ibibigay naman talaga nila. Kaya nga lang, baka yung iba sa inyo, naiinip na kayo. Hindi na kayo kontento sa kinalalagyan nyo ngayon. Ayan, discontent and then boredom ang lumalabas sa ating baraha. Kaya ang kailangan mo lang dito, kasi nga sinusubukan ka ng universe, kumbaga, intayin mo lang, magintay ka. Okay? At saka, alam mo, etong 34 and then 16 to, diba? Actually, 77 for 16. Siguro nakakita mo angel number 16 and then 34, pero ini-ignore mo lang. Kasi, hindi naman si angel number 77 yun Hindi naman, kasi 34 nakalagay. Ito, 16. So, malamang ini-ignore mo. Pero, ang mensahe niya Libra, kung gagawin mo ang mga bagay-bagay ng mabilisan o yung mga trabaho ng kumbaga pagmamadali, malamang na papalpak, magkakamali ka, at malamang din na humantong ka sa malaking problema. Kaya, kumbaga, talagang ginagabayan ka binibigyan ka talaga ng mensahe dito, na para huwag kang mas lalong mapahamak, yung ganon. Kasi ganyan ang mga gabay natin, ganyan ang mga anghel, ayaw nila tayong napapahamak as much as possible. Kung magiget mo ang mga mensahe ng gabay natin, ng mga angel, diyan mo malalaman na ginagabayan pala talaga ako, pinoprotektahan pala ako. So, huwag kang masyadong, kung ano man ang kaganapan ng meron ka sa buhay mo ngayon,
isipin mo na lang na ginagabayan pala ako. Malamang na may reason to bakit ganito. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakatanggap. Siguro kailangan ko pa talagang magintay. So, kailangan stay positive ka pa rin kahit na nakakaramdam ka na ng boring na ako, hindi na ako kontento sa kinalalagyan ko, ano bang reason. Kaya sinasabi ko nga, alamin mo ang mensahe ng angel number kasi nakikipag-communicate sa'yo. Pero, ang isa ring meaning yan, which is meron din tayong 25. So, 16, 34, 25. So, sinasabi sa'yo na, unang-una, Libra, huminga ka ng malalim. Okay? Kailangan yan, lalo na pag during ng meditation. Kailangan ganyan ka. Okay? Huminga ka ng malalim, huminahon ka, at saka mo gawin ang hakbang na kung sa tingin mo ay dapat mong simulan. Kasi bibigyan ka nila ng strong intuition. Magugulat ka na lang, meron kang mariring inner voice, or magugulat ka na lang, wala mang inner voice, pero bigla ka na lang kikilos. So, sila ang magpapakilos sa'yo. Kaya ang tanging gawin mo, huminga ka ng malalim. Kalma ka lang, huminahon ka. And then, after nyan, kaya nga maganda meditation, ano? So, after nyan, pakinggan mo or pakiramdaman mo ang sarili mo. At kung sa tingin mo, dapat mong simulan ng isang bagay o gumawa ka para makamit mo ang magandang, kung ano ba yun, or mahusay para magtagumpay ka, yun na yung timing. Yun na ang divine timing. Okay? Ganyan yan. Kaya kung hindi ka aware sa mga angel number, at kung kasi iba yung dasal, iba yung prayer. Kasi ang prayer fix na yan. Ikaw ang magdadaldal, our Father, blah, 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 blah. Yan, ang ingay mo, di ba? Pero ang meditation, pakikinggan mo sila. Parang tayong mga tao, pag nag-usap tayo, hindi naman tayo pwede mag-usap ng sabay-sabay, di ba? Hindi tayo nagkaintindihan. Magsasalita ang isa, magsasalita ako, wala nang lahat tayo nagsalita para tayo nasa palengke. Kaya ang mangyayari niyan, magdasal ka kay Lord dahil may angel number 3. So, Our Father who art in heaven, hallowed nyo, blah, blah, blah. Tapos, Hail Mary, glory be. Tapos, yung sarili mong ritual, orasyon. Lord, gusto ko ng ganito, ganyan. Self-desire mo yon, request mo yon. Ngayon, makinig ka. Kaya nga sinasabi sa'yo dito, huminga ka ng malalim. Which is, yan ang meditation. Then, manahimik ka, huminahon ka, pakalmahin mo ang sarili mo. Isa rin yung meditation. So, ganun ang gagawin mo. Ngayon, sa pagme-meditation mo yan, bibigyan ka nila ng kaalaman. Maaano mo yan. Which is, sometimes, ang Holy Spirit papasok sa katawan mo, hindi mo na lang alam yan. Okay? So, yan ang sinasabi sa iyo. Para makamit mo ang mahusay or ang matagumpay na buhay. Which is sa pananalapi mo, sa trabaho mo, sa everyday life mo. Kaya, mahalagang gawin mo ang mga bagay-bagay and mag-start ka sa bagay na, kumbaga, step by step, Libra. Okay? Huwag kang gumawa ng big step by step. Pag umakyat ka ng hagdanan, kailangan step by step. Huwag mong ladagpasan yung isang baitang. Step by step by step by step. Okay? At tuloy-tuloy. At pahalagahan mo ang mga tao sa paligid mo. Kaya kung bibigyan pansin mo ang mga kasamahan mo sa trabaho, mga coworker mo, o yung mga tao nakakasalamuha mo, nakikipagtulungan ka sa kanila, lalo na kung may problema sila at magpapakita ng, ikaw Libra, magpapakita ka ng kabaitan, magpapakita ka ng pagkikare mo sa kanila, magbibigay ka ng advice na talagang bukal sa puso mo, iniintindi mo talaga yung problema nila. Ganyan sa trabaho, 'di ba? Maraming lalo na mga bagong pasok, 'di ba? Masyado silang nakakaramdam ng anxiety kasi hindi pa nila gamay ang trabaho. So, yung mga ganong tulong ang ibibigay mo sa kanila, which is yan. At huwag mong gagawin ng with intention, with love, okay? Parang tuturuan mo lang sila para magpumapil ka sa boss mo. No, huwag ganyan. With good intention. Ipakita mo talaga nagkikare ka, gusto mo talagang yung trabaho mo rin, mahal mo. So, yung mga ganyang klaseng action mo, nagpapabuti yan sa iyong relationship, sa iyong mga coworker, sa mga tao sa paligid mo.
At isa kasi ang positibong effect din. Kaya naman matutuwa ang universe sa'yo. Aba, Libra, ikaw ha, ang bait mo palang bata ka. Kaya bibigyan ka nila ng gantimpala. Ayan ang susi. Ayan o. So, yan. Kailangan malinis ang intention mo dito. Okay, Libra? So, ang mangyayari sa iyo kasi maraming ibibigay siya, kaya endless possibilities ka. 38, which is 3 plus 8, 11. Meron ka pa ditong 1. So, 11. Triple 11 yan. See? Binibigyan ka na ng mga angel number na, kumbaga, hint para mas, kumbaga, kumbaga, yung angel na yan, or gabay mo, or sila archangel, or si Heso Kristo, binibigyan ka ng hint para mapuri ka ng langit, ng Heavenly Father, na kumbaga nilalakad ka nila, sila yung mo, sila yung promoter mo para mas gumanda yung kumbaga yung performance mo bilang isang tao. At pag gumanda at nagustuhan ka naman ng Heavenly Father, bibigyan ka ng gantimpala or tatatakhan ka. O ayan, bigay mo kayo Libra yan. Anuhan mo siya ng blessings. Ganyan ang universe. At alisin mo yung personal gain. Yung ikaw lang makikinabang. Dahil sa kabaitan mo, parang pagka malinis talaga ang intention mo, yan, pagpapalain ka ng universe. Yang mga angel number, mga anghel, gabay mo, ascendant master, sila ang nag-aano sa'yo. Sila ang gumagabay sa'yo, nagtuturo para hindi ka maligaw ng landas. Diba? Akala ng mga tao, binabaliwala lang kasi nila yung mga angel number na yan. O, ayan, may lumaglag na. Dagdagan na lang natin, mukhang 2 yan. 5 kuhanin natin para marami tayong angel number na makuha. So, ito ang lumabas sa iyo. Oh, sorry. 18. 18 na naman. 39. 9, 12. And then, lagay lang natin dito. Dito na lang. Dito siya. Tapos, so dito, 28. Tapos, 19. And then, angel number 5. So, andyan, angel number 5. Ayan, magkapatong na. Ito rin 5 din to. So, ilan na ang 5 mo? Ang dami mong 5. Tapos, ito 10. So, angel number 10. 10, 10. 2 plus 8, 10. 1 plus 9, 10. Angel number 10, 10. Ito, 12. Baba lang natin para makita mo. Okay, so dito nakita ko. Alam mo, kapag nakita mo sa orasan, let's say, tumingin ka sa relos. Wala pala akong relos. Meron lang pala akong bracelet. Pag tumingin ka sa relos mo, tapos nakita mo, ay, ano pala, alas 10:10 na pala. Oh, okay? Or 5, alas 5, 5:05 or 5:55 or 55. Alas 2:55. Basta ang ending is 55. So, pag tumingin ka sa orasan, ibig sabihin, ang mensahe sa'yo ng angel number, siguraduhin mong handa ka. Okay? Yan ang sinasabi sa'yo. Yan ang mensahe. Sinasabi sa'yo ng anghel or ng mga gabay mo or ng ascendant master na mahalagang suriin mo. Unang-una, ang schedule mo. Okay? At gumawa ka ng kaanuman. At tiyakin mong suriin ang schedule mo ng kung gumagawa ka ng schedule book or meron kang schedule book. Yun nga, nakasulat doon yung lahat ng schedule mo or sa PC mo or sa cellphone mo. Checkin mo yun para palagi mong tingnan para matiyak mo kung baka meron kang napapalampas, meron kang nakakalimutan, or sa calendar, meron kang kailangan na gawin, or yung kung ano man yun, yung sa way na yun, pag check ka ng check, magagawa mo at makakakilos ka ng maayos. So, yan ang isang mensahe rin, At makakatulong sa iyo na kung maalis mo yung pagiging pagkabalisa mo, yung pag-aalala mo, kasi aware ka na kung ano susunod na gagawin mo. Kahit ako rin, ganyan ako Inaano ko yung calendar ko, nalagay ko sa cellphone ko kung ano yung schedule ko ngayon. Pero, yung schedule ko na sa client ko, hindi ko alam kung kailan papasok. Kaya pagka nag-ring na naman yung phone, stop tayo. Okay? So, yan ang pinakamalaking susi. Yung pagiging aware mo, kailangan alert ka. And then, kumbaga, magiging ka dito, detail-oriented ka dapat. Okay? At palagi mong checkin kung ano yung dapat, yung para sa'yo lang ha.
Hindi yun. Pero kung sa trabaho mo rin, syempre kailangan din yun. Pero at least sa way na yan, magkakaroon ka ng, kumbaga, magkakaroon ka rin ng kumpiyansa eh. Kasi everything, hindi lang sa sa trabaho mo, lalo na kapag nurse ka, di ba? Kailangan talagang detail-oriented ka para pag alam mo lahat yung detalye, pwede mong isagot yun, di ba? At saka lalo na pag nurse ka, yung mga grabe yung mabibigat yung trabaho mo, yung tungkulin mo. Kaya sa sa gobyerno ka nagtatrabaho. Para pag once na merong nag-ano sa'yo, merong nag-oppose, kaya mong sagutin, kaya mong ibalik dahil detalyado ka eh. Alam mo kung ano, kailan mo inano to? Oh, nung ano yan, December ano yan, ginawa. Oh, see, detalyado ka para hindi ka mangangapa. So yan ang ganyan ang mga mensahe ng mga angel number pag nakita mo sa orasan, nakita mo sa kalendaryo, or kung nakita mo naman sa kotse, ibig sabihin kung may plano ka, bilisan mo na. Kung tumatakbo yan, let's say nakita mo sa plate number, angel number 55 ang last digit, yun lang ang tumama sa mata mo. Or angel, let's say 1010, nakita mo yung mga plate number. Ngayon, kung tumatakbo yung kotse, yun ang meaning yan. Pero kung nakastop yung kotse, ibig sabihin, slow down, slow down. Mag-isip ka muna bago ka kumilos, bago ka gumawa ng isang hakbang. So, sa ganyan, kailangan suriin mo. Kasi yan ang pinakamalaking susi mo para magtagumpay ka. Kumilos ka ng kumpiyansa at magiging maayos ang lahat. So, isipin mo rin na everything is okay. Kasi, kumbaga, paulit-ulit mong tiningnan eh. 'Di ba? Confidence ka na dyan. So, yan ang ganyan ang mga angel number. Kaya kailangan mo makipag-communicate din sa kanila. At ano ba ang gagawin mo kapag nakita mo ang numerong 1010 angel number sa kalagitnaan ng gabi, alas 10 ng hating gabi, 10:10, di ba? Or kung anumang oras yan. Or sa hapon. Pero hindi, gabi ang nakikita ko dito, 10:10. Iba na yung sa umaga, iba yung sa kotse. So, let's say sa kalagitnaan ng gabi. So, yan ang senyales na ibig sabihin, oy, Libra, pagod ka na, mag-rest ka na. Tama na yung pagkakalikot ng cellphone. Ganyan na. Alam mo, ang angel number, hindi yan, kumbaga, wala ka kasing spiritual eye. Wala kang third eye. Okay? Kung meron man, dapat alam mo yan. Lalo na kung light worker ka. Pero karamihan sa mga hindi light worker, hindi nila nagiget yan. May third eye sila pero hindi nila nagiget yan. Bakit? Kasi higher dimension yan. Kaya yung mga dark worker na nangkukulam, nanggagayuma, hindi nila alam ang meaning ng angel number. Pero nagiget din nila kasi merong monitoring spirit na tinatawag. Alam mo yun? Meron ding familiar spirit na tinatawag. Yan ang ginagamit ng mga mangkukulam. Yung spirit na yan, hindi mo nakakita yan. Pero monitoring nga eh. Kaya sinusundan ka niyan kahit saan. Tapos doon sila kukuha ng impormasyon. Tapos binubulong nila yan sa mga psychic medium na dark worker. Which is ganun din naman ang trabaho ng mga angel. Pero ang mga angel kasi hindi mandurugas yan eh. Hindi manloloko yung mga yan. Dahil sa simula pa lang, nasa kanila na ang kaalaman. Nasa kanila na ang lahat, sila nga ang creator eh. 'Di ba? Ang Panginoon nga ang creator. So na sila na nakakaalam. At ang mga monitoring spirit na, which is evil spirit, mandurugas yung mga yan. Kaya yung ibang mga dark worker, yung mga manghuhula, na meron mga iba ring mga propesiya na nasa dark sila. Kasi nag-ano lang sila ng personal gain sa pera. Marami yan eh. Nakikita ako sa TV na, eto, wala na tong third eye, wala na tong, actually, hindi na third eye, spiritual eye, di ba? Kasi kung may discernment ka, meron din mga pastor na, tinanggal na to sa heaven, sa kingdom of heaven dahil mapang-abuso. So, marami kang makikitang ganyan. So, ngayon, etong mensahe nito, kailangan maintindihan mo kasi communication to. Kaya kung meron kang spiritual eye, talagang normal na communication ang mangyayari. Ngayon, dahil sa wala kang spiritual eye, yung number, ang way ng communication nyo. Parang alam mo yun, pagka yung kausap mo malayo ang, let's say, bingi. Okay? Pag ang kausap mo bingi, paano mo kakausapin? Siyempre, magsusulat ka sa papel, di ba? Susulat mo sa papel para makita niya, mabasa niya. So, ganun din ang mga anghel.
kasi frequency sila, ang mga numero is ano, kahit anong lengguwahe, kahit sa ang bansa, number is number. Lahat yan. Makikita mo ang ano, di ba? Iba nga lang ang ano, dahil sa Pilipinas, isa, dalawa, tatlo. Sa English, 1, 2, 3. Sa Japanese, ichinisan. Tapos sa Korean, hana dulcet, di ba? Pero pagka tiningnan mo yan sa drawing, 18, automatically, alam mo na yan, kahit anong bansa ka pa. So, ganun yan. Kaya ang number, kahit nasa ang bansa ka, kahit ano pang citizen ka, lahat yan tawag dito, nakakapag-communicate tayo. So, sa madaling salita, Libra, may darating sa iyong abundance dito sa trabaho mo, magwawagi ka, bibigyan ka nila ng suporta, makakamit mo ang magandang resulta. Kaya kailangan mo lang ipagpatuloy ang pagsusumikap mo at mag-ipon ka yung pera mo, huwag mong wawaldasin, kailangan maging wise ka kung paano mo gagamitin yan. Dumating man sa'yo ang kasaganaan, ang prosperity, kung hindi pa dumarating, isipin mo na darating at kung paano mo gagamitin. So, yan ang mga mensahe sa iyo ng angel number 55, 9, 14, 14, 55, 777, and 4 na 9. Tapos dalawang 10, 10 dito, tapos 18, 18. Actually, tatlo ang 18 mo eh. Ang dami mong 9. Ilang 9 yan? 1, 2, 3, 4, 5. Daming 9. So, yan ang mensahe sa iyo, Libra. Okay? So, hanggang dito na lang, Libra. Maraming salamat sa oras na inilaan mo. Salamat sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye.